Ayan. So, ito Hitachi aircon. Dito, okay naman yung supply. Ayan. So, outdoor board pa. Ito yung indoor. I-check lang natin kung normal yung supply niya. Ayan, kinapit yung test rod. Ito yung tester natin. So, isi-set lang natin siya ng volts. DC. So, ayan. So, dito, kapag ganitong model ng Hitachi, so, ang ginamit niya kasi na supply indoor, dito niya kinuha sa outdoor. So, dito marami nagkakamali dito. Minsan nababaliktad ang connection. Nakakabitan ng supply, kaya nasisira ang indoor. So, ang kadalasang tinatamaan dito, indoor board. And, pwede masira din ang outdoor. Yung, isa pa is yung pan motor. Nasisira. Pan motor ng indoor. Pagka nagkakaroon ng maling connection. Ayan. So, isasaksak siya ngayon. Ito. Hitachi DC inverter to. Ayan. So, hindi ko pa kinabit yung indoor. Dito, mapapansin nyo, may light indicator siya. Yun o. Then, may supply naman siya na, ayan, 37.5. Usually, normal na supply niya yan. Pag nag-load na siya, 36 volts ang makukuha niyong supply kapag in-load natin yung indoor. So, ang problema nito, i-monitor lang natin kapag in-load natin ang indoor. Dito, ayan. So, ikakabit ko yung indoor dito. And, i-monitor natin. Blue number 2. Tama ba di? Ayan. So, connected na siya. Reset lang natin. Yung display board niya, ayan o, hindi natin siya may on. Yun o, nagsha-shutdown o. Then, lumalabas. Tapos, ang supply natin, ayan o, kung titingnan nyo, fluctuated. Ayan, lapit pa ng konti. Ayan o. Nagda-drop ang supply, ayan o. Tapos yung display natin, ayan o, kumukurap-kurap siya. Tapos, pag bumalik, fluctuated siya. Yun. So, itong unit na to, ito, actually, ito yung sa customer. Ito, inaktwala na rin namin ang indoor. Good itong indoor na to. So, kapag inaktwal namin, ganun pa rin yung sistema na nangyayari sa kanya. Nagdadrop pa rin. Kaya ang naging findings namin is outdoor ang problema. Pero sa ganito, tulad yan, tatanggalin ko ulit to yan. Tapos isasaksak natin. Yan Actually, ang nakukuha natin supply is normal supply siya. Ayan 37. Pag naglo-load siya, 36 volts lang. Pero nagtataka lang kami kapag ganito, nagda-drop siya kapag kinakabit natin yung indoor. So, ang mga possible na pwedeng panggalingan tulad dito, pwedeng sira itong pan motor. So, ihahang natin yung pan motor. Then, dito, sa indoor, ganun din. Possible, sira ang pan motor. So, ito lang yung mga possible defect na pwedeng panggalingan. Then, ibabalik ulit natin. Ayan, nakalagay naman yan dito. Tingnan nyo yung supply. 35, 36 volts. Normal yan. 35, 36. Ayan. Then, dito, balik natin ulit. Red, blue. Ayan. Ito. Sino yun? Ayan. So, ayan ulit siya. Ayan So, nakahang na yung pan natin Then, nagda-drop pa rin siya.
Ayun. Ayan. 26. Ayan. Hindi rin natin siya may on. Ayan. Ganyan lang siya. Okay. Then, yung supply natin yan, fluctuated pa rin. Nagda-drop. So, gawin natin. Ito, alam ko itong indoor kasi na to. Ito pang testing namin Good itong indoor na to. So, para lang may kakita sa inyo, kakabit ko itong good na indoor board. So, actually, ang magiging findings kasi sa ganito, kaya isinare ko lang yung video. Siyempre, kapag iniloload natin dito yung supply and yung communication. So, magkasama siya dito Supply and communication, dito na yan. Nakakarga na lahat siya. So, sa ganitong scenario, siyempre, ang unang pagdududahan nyo is maaaring sira ang indoor kasi hindi siya mag-on. Then, kapag inihang nyo, normal ang outdoor. So, yan. Swap naman natin ito. Hindi ko na rin ikakabit muna itong pan. Then, ito na ang gagamitin natin. Yan. Then, monitor ulit natin. Yan pa rin siya. Yung display natin, ganyan pa rin. Ito, ganito pa rin. Nagda-drop. Okay. So, yung indoor board natin, sure kami nabuo ito dahil pan-testing namin yan. Kaya lang, siyempre, sa ganitong scenario, sa ganitong problema, mapapagpukusan natin na ang problema is nasa indoor. Kasi pag tinanggal natin yung supply, yung load niya na papunta sa indoor, katulad yun, ulitin lang ulit natin So, tinanggal ko to para walang load na papasok sa indoor. Ayan So, nakukuha natin yan. 36 volts yan Yan Nagti-37 kasi naka-unload yung ating indoor. And then, so kung maririnig nyo yung EEB, gumagalaw yung EEB. Yun. So, ang tanong, ngayon, normal yan. Buo naman ang indoor natin. Ang problema, bakit hindi niya ma-load yung pinaka-indoor? Ayan. Okay? Ayan, okay, good day. So, ang ginawa ko, pinull out ko muna itong board galing doon sa labas. And i-check nga namin. Ang problema niya kasi dito, yung supply, dito sa communication line natin, na 35 volts, papasok doon sa ating control board. So, ang ginamit niya, dalawang wire lang So, dito marami nga yung sabi ko sa inyo, maraming nalilito. Dahil, yung supply is, ito yung line neutral o yung AC supply natin. Yung kabila is, supply papunta sa indoor. So, walang papasok na AC supply ang indoor nito. Dahil ang in-out nito is 35 volts. So, ang problema nga natin dito, kapag iniloload natin itong control board o indoor board, ang nagiging problema is nagda-drop ang supply. Then, kapag tinanggal naman natin yung load ng indoor, nagdo-normal siya. So, ginawa na natin paraan is tinanggal na natin yung pan sa indoor board at sa outdoor board. So, ganun pa rin. Lahat ng naka-load, tinanggal na natin. So, ang problema lang kapag iniloload natin to, doon nagda-drop yung supply. So, ang gagawin nga natin ngayon dito is papalitan natin ng regulator muna dahil yun yung nakita namin na possible defect sa kanya. Kasi sa pagkaganito na sinusukatan natin ng supply, kapag ang supply ay nakitaan nyo ng normal or normal function kapag hindi naka-load, so hindi siya basta-basta makikita sa tester kahit bunutin yung parts. Hindi nyo yan basta-basta madidetect kung defective or hindi. So, ang ginagawa namin dyan is pinapalitan. Then, dito, ito is a base experience namin na isi-share ko. Itong parts na ito, na regulator ng power supply, kapag hinawakan namin is overheated na, masyadong mainit. Kaya ito yung duda namin. So, hindi ko masasabing 100%. Pero sa base sa experience namin, kapag ganyan yung mga spare parts na masyadong mainit na. So, ang nakaka-relate nito is yung mga technician na mga 80s and 90s na nag-start ng technician. So, minsan yun yung ginagamit ay tinatawag natin na capameter.
So, yung capameter, hindi nyo nabibili sa mga tindahan yan, ha. Capameter, ibig sabihin is kakapain mo yung parts kapag masyadong malamig o masyadong mainit yung parts na hinawakan natin. So, meaning, maaaring defective. So, hindi 100% kasi yun yung sinasabi natin is capameter. Ayun. So, yun naman isa based sa ating experience na ginagawa dati. So, ayun nga, sa mga TV kasi namin ginagawa yan, yung regulator ng TV, horizontal output ng TV, vertical output ng TV. Minsan sa mga amplifiers, yung mga output kapag masyadong mainit, so ibig sabihin, maaaring defective yung parts or meron siyang isang component na nagpapainit doon sa spare parts. Kasi hindi normal yung init. Ayun. So, yun yung nagagawa ng mahabang experience. So, ang gagawin muna natin dito, papalitan ko itong regulator and titingnan natin kung magkakaroon ng pagbabago o pagbabago doon sa supply na ini-out niya. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, yung parts na yan, kapag ganyan, kapag may supply kang nakukuha or tinitester mo is normal, yung mga output supply, then kapag naglo-load ka lang, saka siya nagkakaroon ng pagbabago, yan yung mga parts na halos hindi mo siya ma-determine sa tester kung defective or hindi. So, ang gagawin, papalitan mo para malaman kung defective. So, actual ang gagawin. Okay? So, start tayo. Ito na yung board. Ini-out ko muna dun sa mismong unit para ma-check ko dito sa lamesa. Ayan. So, ang problem natin dito is kapag naka-load yung ating control board o yung indoor, nagda-drop ang supply. So, dito kasi, ang supply kasi nito ay nanggagaling siya dito. So, kung i-check naman natin yung indoor, siyempre, kung magda-drop siya, teka, iayos lang natin na busy pa yung ating nagka-camera. Dito, titingnan nyo siya like naka-X. Tigay nyo to sa X1, yung inyong tester, kahit analog or digital, para makita nyo kung merong shorted o mayroong nagda-drop yung pinaka-indoor. So, pwede nyo siyang i-tester dito. Ayan. Resistance lang. Ayan. So, makikita nyo, meron siyang resistance. Ayan. Ayan. So, dapat pag-reverse natin, wala kayong makukuhang resistance dito. Ayan. Medyo blurred lang yata. Ayan. Wala tayong resistance na nakuha dito. Yun. Wala. So, ang reverse lang ang meron. Ayan. So, reverse natin. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, wala siyang problema doon sa indoor. O, hindi natin masabi kapag umandar na siya ng na-supplyan natin. Pero, based doon sa resistance na pag-check natin, maaaring wala siyang problema or walang shorted yung indoor natin dahil wala tayong nakitang shorted dito sa line na papunta ng indoor. So, ang naging problem nga natin is kapag ikinakabit natin siya dito is nagda-drop. And, ang na-observe ko sa kanya, ito, so based in experience na din siguro, ito yung pinaka-regulator. Ito, regulator ng power supply natin. So, yan yung nagpo-produce o naglalabas ng supply na 35 volts, yung 15 volts, yung 12 volts, yung 5 volts, so lahat nanggaling dito sa regulator na to. Then dumaan nga lang ng chopper. So kapag mapapansin nyo dito, medyo na-brown na yung printed circuit board nya. Medyo brown na. And then kapag hinahawakan to, mapapansin natin na hindi normal ang init. So yung pamamaraan na yan is based in experience. Sa mahabang experience natin, so dito pa lang pag hawak natin ng heatsink, alam natin na hindi normal ang init. Ayan, kahit hindi tayo gumamit ng tester, ika nga. So yung hawak pa lang dito ay alam na natin na may problema ang regulator. Ayun. So ang gagawin natin ngayon muna is ito kasi usually kapag ang regulator na ganito ay nagkakaroon ng supply na normal kapag walang load, hindi mo yan makikita sa tester kung defective or hindi. So, ang gagawin natin dito,
tatanggalin ko na lang tong regulator and papalitan ko ng iba. Kasi sabi ko nga sa inyo, based sa experience natin, kapag hinawakan mo ito, yan yung kapameter. So hindi normal ang init. Yun. So kaya ang gagawin natin, replace ang regulator, then titingnan natin kung magkakaroon ng pagbabago sa supply, kung magno-normal. Ayan, so ito yung likuran, o ito yung regulator. So ang gagawin ko, kakaskasin ko muna siya dahil ano siya, may silicone. Ayan, ito. So kakaskasin ko muna siya para matanggal ko yung regulator and mapalitan natin ng bagong regulator. So ito na yung regulator, binaklas ko na siya and hanggang nilinis ko dito sa area. Yan, mapapansin nyo medyo nagkaroon na talaga ng brown kasi masyadong mainit yung yung regulator na nakakabit. Kaya nga ginawa naming tester dito. So sa ganito kasi, ito yung mga parts na kapag umaandar siya, hindi mo talaga siya basta makikita sa tester kung defective. Kaya ang ginamit natin na tester is kapameter. Okay, ayan, so kakabitan ko lang ng regulator ito. Ayan. So ito mapapansin nyo, ito yung unit. So karaniwan na ginagawa natin kapag kinakalas nyo yan, ito may silicone. Ito. Nilalagyan nila. Pero dito sa Hitachi, usually hindi siya gumagamit. Ayan o, wala siyang nakalagay. Wala siyang nakalagay na thermal paste. So tawag namin kasi dyan silicone. So thermal paste, hindi siya gumamit. So hindi na rin natin siya lalagyan, i-assemble na lang natin. So importante lang din dito is malinis. Ito, walang umiipit kapag itinornilyo nyo. Then dito dapat malinis din. Ayan. So ito na siya, naikabit na natin yung regulator na to. Monitor natin ulit yung supply. Ayan natin. Ayan. So kanina mapapansin nyo siya, yung supply natin hindi siya nakapix. Ngayon nagpix na siya sa 35.7 volts. Ayan, so ang volts niya talaga is 35, 36. So nakukuha namin niya 35 to 36. Pero yung nakalagay dito, syempre ang volts niya is 35 volts. Yan yung supply na papasok sa indoor. So yung supply natin papunta ng indoor o yung line communication natin, hindi ka pa rin naman siya kinakabit. Titingnan ko pa. Ayan, yan. So chinek ko lang muna yung supply. So meron na tayong 35.6 volts. Ayan. Then ito yung regulator. Ito yung sabi ko nga sa inyo, ginamitan natin ng tensiometer. So ngayon, yung regulator na ito o yung heatsink nung napalitan natin ng regulator, hindi na siya sobrang init. Ayan. So actually, yan o. Dati, hindi mo siya mahawakan ng matagal. Talagang mainit siya. Kaya, sabi ko nga sa inyo, mas lamang ang may experience sa ganitong troubleshooting. Dahil dito pa lang, hawak mo pa nga lang sa parts, alam mo na kung defective yung mga regulator na yan. So, makakaintindi sa atin yan yung mga old technician na mga technician ng 90s. So, yun yung ginagawa namin sa mga TV. Lalo na pag horizontal output ng TV, pag kinapa mo na masyadong mainit, ibig sabihin hindi compatible or maaaring defective na. Sa mga regulator, ganun din. Ayan. So, mapapansin nyo, kanina pa siya nakasaksak o naka-on. Yung volts natin is naka-fix to 35.6. So, kanina, naka 35 volts yan. Ay, 37. Nung pag-check natin sa mismong unit and nung chinek natin na nakatanggal, ganun pa rin. Nagti-37 volts. So, ngayon, nag-fix siya sa 35. So, ang gagawin ngayon natin, ikakabit ko yung pinaka-communication line nito o yung supply papunta sa indoor kung mag-on na. Ayan. Ayan. So, nakakabit na yung ating communication line papunta sa control board o indoor board. Okay. So, kabit natin ulit. Yun. So, yung supply natin is nag-reduce siya to 33 volts. So, dahil naka-load yung indoor. So, hindi na siya nagbi-blinking. Ayan. Nakatulad kanina na naka-blink. Ayan. So, nag-on na rin siya. Yun. Nabuhay na natin yung light indicator. Yung mga relay, nag-switch na rin. So, tingin ko okay na ito. Naglabas lang siya ng error 60 dahil kulang-kulang yung ating walang pan, kulang-kulang yung accessories natin. So, ikakabit ko na lang ulit siya sa
mismong unit. Ayan, so buhay na siya. And yung supply natin, ayan. So nakapit siya sa 33, 34 dahil nakaload yung ating pinaka-control board. Ayan, try natin na kabitan ng ito yung oscilloscope. So kinalibrate ko lang muna siya. So dito lang naman natin siya ikakabit. Positive and negative input din siya. And communication. Ito kasi yung communication is nakakarga ang communication and supply papunta sa indoor. Ayan. So dito natin siya itatap. Then bubuhayin natin kung magkakaroon ng pagbabago or kung ano yung binabatong signal, kung kaparehas din ba siya nung yung mga unit na ibang brand. Ayan. Okay. So yun natin. Yun. Okay. So ito yung power supply on. Ayan. So buhay na. Ayun. So ito yung scope natin. Baba lang natin yung adjustment ng vertical. Ayan. Actually hindi ko rin makuha sa scope yung eksaktong signal nito. Ayan. Medyo magulo. So titingnan ko na lang. I-actual ko na lang ikabit. So ayan. Okay na, kumandar na yung unit. Ito, wala na siyang inilabas na error. Kanina, naglabas siya ng error 60 pagkaka-check namin. Then, may problema pa pala sa power supply. So, hindi ko lang naipakita na sa video. Ayan. Bumubomba na siya. Maandar na rin yung fan motor natin. Maayos na to. Then, yung indoor fan, okay na rin. Yan. Off natin. Okay. Ayan, natapos na. So, kanina, actually, naglabas pa rin siya ng error 60. So, yung error 60 nito, ang tinutukoy, maaaring communication failure or may problema pa rin sa power supply. So, hindi ko lang naipakita kanina sa video. Meron akong isang pinalitan pa. Itong capacitor na ito, yun. 47 by 16. Actually, change value siya. Ay, sorry. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito yung isang capacitor na binunot ko. Nagkaroon siya ng change value na. Ito capacitor na ito, maliit eh. 47 by 16 lang to. Actually, change value. Kaya, nagkaroon pa, yan 25 UF na lang. Wala na, no? Hindi na magdire-diretso. Hirap siyang basahin. Ito. So, defective na siya. Ang nakuha ko na lang is 20. Yan 25 UF. Then, nawawala na yun nagloloko. Ito na yan 47 by 16. So, dito siya nakakabit. Ayan. So, hindi lang gaano mabasa ng tester natin ito. Dahil nakakaroon na ng change value. Yun. So, nung napalitan natin, okay na. Mandar na siya. So, yun yung problema. Dahil lang supply niya is galing dito sa outdoor, papunta doon sa ating indoor. So, ang nagka-problema is regulator. So, yun nga sabi ko sa inyo, yung ginawa nating diskarte ng pagre-repair dito dahil hindi natin siya makuha sa tester. Kasi kapag walang load siya, normal lahat. So, kapag ganyang normal lahat, kahit i-tester natin yung mga regulator na yan, resistor, capacitor, usually yan, hindi nyo yan basta-basta makikita sa tester kung defective or hindi. Mapera kung i-actual natin. So, ang ginawa nga natin is, sabi ko nga is yung ang tawag dito capameter. Capameter is terms na ginagamit namin mga 1990s na technician ang nakaka-relate sa mga ganong pamamaraan. So kinakapa, then tinitingnan kung mainit. Kapag mainit or hindi siya normal na init compared to sa mga ibang ginagawa, usually yun yung sinasabi natin is defective parts. Ayan. So usually naman sa ganito is regulator. Kaya ang focus nyo lagi power supply kasi ang main power nito is nanggagaling dito sa outdoor papunta sa indoor. Then ang communication niya nakakarga na dito sa supply. Ito papunta doon sa ating indoor unit. Kaya ito yung laging sabi ko nga, ingat kayo. Marami na disgrasya dito. Ito kasi kinakabitan din nila ng supply. So ang nangyayari, nasisira. So 35 volts ang supply nito papunta doon sa ating dito sa control board. Ayan, so gumamit na nga tayo ng pan-testing natin saka yung kanila na unit. So ayan, so far napaandar naman natin and umandar naman yung compressor, ipapakabit na lang natin. Itong unit na ito kasi pang-testing namin, binili talaga namin siya para gawing pang
testing dahil mahirap pagka walang pang-actual sa katulad ng ganito na pinupull out the board. So, ayun. In short, ang nakita nating problema is power supply nito. So, nag-normal na yung ating 35 volts, 15 volts, 12 volts, 5 volts. So, kapag nag-normal na yan dito lahat, and then kapag iniload nyo yung indoor is hindi na siya nagda-drop. So, possible good na yung inyong main PCB or yung outdoor board. So, medyo may kamahalan yung outdoor board na yan, kaya in-option natin sa repair. And ang isa pa is hindi siya available kaagad sa market tong board na to. May kamahalan pa talaga. Ayan. So okay na tayo. Umandar na rin siya. Ayos. Okay.